Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah ang maway na mahabagin. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay kanyang alipin at ang huling sugo na isinungo ng Allah sa sangkatauhan, na pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala nang iba pang propetang darating at ang mga sumusunod. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ito actually ay katanungan ng isang kaibigan nating hindi Muslim, na ang sabi niya, paano kayong nakakatiyak ng Islam ang tunay na relihiyon? So, ito ay bibigyan natin ng kasagutan kung paano natin matutukoy ang tunay na relihiyon, ang tunay na pananampalataya. Una, bago natin saliksikin ang pagiging tunay ng isang relihiyon, tulad halimbawa ng Islam, isang makatanungang gawin natin at alamin muna natin ang ibig sabihin, kung ano ba ang ibig sabihin ng relihiyon. Lahat ng tao ay nag-aangkin na sila ay nasa tamang relihiyon. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang ibig sabihin ng relihiyon? Ito ay mahalaga upang hindi natin mailigaw ang ating mga sarili at ganoon din ang ating kapwa. Labas sa Islam o sa kanlurang bansa at mga nasakop ng mga ito, kapag pinag-uusapan ang relihiyon, sa wikang Arabic ay din, ang sasagi sa kaisipan ng mga tao, ito ay relasyon lamang o pakikipag-ugnayan lamang ng tao sa kanyang tagapaglikha. Ito ay personal na bagay lamang. Sa madaling salita, sa labas ng Islam, hiwalay ang relihiyon sa pamumuhay ng tao. Isinasang tabi nila ang relihiyon. Hindi ito kasama sa pamamahala sa mga tao o sa pamahalaan, na kung tawagin ito ay sekularismo. Ang sistema ng kanilang pinaiiral sa kanilang lipunan ay hindi batas ng Diyos, hindi batas ng tagapaglikha, kundi batas na gawa lamang ng tao. Pinalalabas nila na mas matalino ang nilikha kaysa sa manlilikha. Sa Islam, ito ay ang relasyon o pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang manlilikha o tagapaglikha, sa kanyang mismong sarili, sa kanyang kapwa, at sa kanyang kapaligiran. Kahit na kaming mga Muslim ay nag-aangkin na ito ang tunay na relihiyon ng Allah. Subalit, ang pag-aangkin bang ito ay sapat na sa pagyakap ng katotohanan? Sa lahat ng bagay, tayo ay nararapat na mayroong mga pamantayan, batayan, upang mabatid kung ang isang relihiyon ay siyang ang tunay at hindi isang huwad na relihiyon na gawa lamang ng tao. Una, ang tunay na relihiyon ay hindi itinatag o pwedeng itatag ng sino mang tao. Hindi ito produkto ng kaisipan ng sino mang tao, dahil batid natin na ang kaisipan ng isang tao ay limitado lamang.
Papaano niyang pamamahalaan ang kanyang kapwa? Mga nilikha lamang kung ang gagamitin niya ay kanyang limitadong kaisipan. Tayo bilang mga tao ay saklaw na makagawa ng mga pagkakamali dahil sa ating kamangmangan na nakagagawa tayo ng mga hindi makatarungan dahil sa ating pagiging tao. Dahil walang taong perfecto. Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Walang perfectong tao. Nakagawa tayo ng hindi makatarungan dahil sa ating pagiging tao. At nakapagpapahirap tayo sa iba dahil sa ating pagiging makasarili. Tayo ay walang sapat na kaalaman upang balangkasin ng tama at pangatwiranan ang mga batas para sa tao. Kahit na anong antas ng edukasyon ang ating narating, kapag inako ng tao ang ganap na kapangyarihan na gumawa ng mga batas sa pamamagitan ng kanyang sarili, kapag ito ang naging pamantayan niya, kahit saan at kailan ang magiging bunga ay kapinsa-pinsala. Kailangan ang magtatatag ng tunay na reliyon ay ang nag-iisang tunay na Diyos na tagapaglikha. At yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, hindi maaaring pantayan ng anumang gawa ng tao ang kanyang aklat na siyang gabay para sa kanyang mga nilikha. Ito yung tinatawag na mga revelasyon. Ito ay ganap, ito ay perfecto, walang pagkakamali, walang kontradiksyon, madaling maunawaan. Hindi maaring iba't iba ang interpretasyon bagkus ay kailangan maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa dahilan ito, ang siyang pinagkukunan ng mga pangunahing batas at katuruan na kailangan ng kanyang mga nilikha upang mailagay nila ang kanilang mga sarili sa tamang lugar at gawain na dapat nilang kalagyan. Ang gabay mula sa aklat na ito ay kumpleto, walang pag-aalinlangan, ay gabay para sa mga yaong may takot sa nag-iisang tunay ni Diyos at tagapaglikha. Pangatlo, ito ay hindi sasalungat sa kalikasan o pangangailangan ng tao. Ito ay walang pag-aalinlangan, matatanggap ng puso, ninuman, walang agam-agam o anumang katanungan. Ito ay madaling maintindihan at walang mga halong misteryo o kababalaghan na hindi kayang ipaliwanag ninuman. Ito ay hindi rin binalangkas upang sakalin at pahirapan ang mga tao, kundi upang maging habag para sa katauhan o maging madali ang kanilang o mapagaang ang kanilang pamumuhay. Pang-apat, ito ay may solusyon o kalutasan sa problema kinakaharap ng sinumang tao at ng buong sangkatauhan. Pang-lima, kaya nitong harapin ang lahat ng mga pagsubok ng mga magagaling ng mga nasyon o challenges ng mga o hamon ng mga nasyon. Ito ay applicable sa lahat ng dako, lugar, oras at panahon. Ito ang relihiyon at ang natatanging mensahe ng lahat ng mga propeta at sugo sa kanilang panahon at nasyong nasasakupan. Pang-anim, hindi ito nagtuturo ng anumang nilikha o sinumang nilikha ay ang tigapaglikha na dapat sambahin. Ibig sabihin,
ang tigapaglikha lamang ang dapat sambahin. Purihin, dakilain, luwalhatiin, at respetuhin. Na kung kaya ang sino mang nagtuturo na ang bato, kahoy, tao, propeta, sugo, at mga nilikha ng Diyos, ito ay isang huwad na relihiyon. Ang anumang nilikhang bagay ay hindi maaaring maging sentro ng pagsamba. Ang Allah lamang ang siyang may karapatang sambahin at karapat-dapat na sambahin. Ang Islam ay magbibigay ng kapayapaan at katiwasayan ng puso, kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsunod, pagtalima, pagsamba, pagpapasakop sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Islam lamang ang nakapasa sa lahat ng mga pamantayang ito. Sinabi ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sa kanyang malapit na kahulugan, kung sino man ang magnais ng relihiyon o maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya ng Diyos, ng Allah. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ang malapit na kahulugan sa araw na ito ay aking ginawang ganap ang inyong relihiyon at ang na Islam para sa inyo, nakuha ninyo ang tulong ng Allah at nakumpleto ang batas ng Islam. Kinumpleto ng Allah ang kanyang biyaya sa inyo sa pamamagitan ng paglabas ninyo sa kamangmangang tungo sa liwanag ng paniniwala. At ang pinili ko na maging inyong relihiyon ay ang Islam. So, mga minamahal na mga kapatid, ito ay mga ilan lamang na mga batayan upang ating matiyak ang tunay na relihiyon na dapat nating yakapin. Dahil ang Islam, ito ang relihiyon doon sa paraiso, doon sa langit. Ito ang relihiyon ng mga anghel, ng mga propeta, at ng mga mananampalataya. At ito lamang ang relihiyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah, Inna dina indallahi l-Islam. Ang relihiyon sa harapan ng tigapaglikha ay ang Islam. Ang ibig sabihin ng Islam, ito ay pagtalima at pagsunod ng iyong kalooban sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang naibahagi ko sa inyo, nawa ito ay magbigay sa inyo ng kaliwanagan na siyang maghahatid sa inyo sa tunay na relihiyon, na siyang maghahatid sa inyo sa pintuan ng Allah, sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang magpapasok sa inyo doon sa kanyang paraiso. So hanggang doon na lamang, at kaya ko nang dagdagan pa upang nang sa ganoon ay madali natin itong maunawaan. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.